Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating po beloved Almeida children sa papuring awitin na ating po inandog sa ating dakilang Diyos. At tayo po naman ay dadako na po sa napakalang bahagi po natin po palagawain ang pakikinig ng bansa ng Diyos. Ito po yung dadalhin sa atin, ating beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang noon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Greg Mascarinya. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan ay para sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral ng ating beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kami po ito sa pusong nagpapaabot po ng pagbati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid natin sa ibayong dagat, lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, mga kapatid natin dito sa Olongapo City, at sa lahat po ng mga kalapit na probinsya ng ating pong banal na gawain. Kindly, maminamahal, tayo po panandali ang manalangin upang minsan pa samahan po tayo ng ating mahal na Panginoon sa mga banal na salita na ating pong mapapakinggan sa oras na ito. Manalangin po muna tayo. Opo, dakilat pamagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Patawarin mo po kami sa nabanggit ng aming mga labi. Panginoon, patawarin mo po kami, gayon mo kami karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig, ang mga nanonood. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig na makaragdag ng pananampalataya sa lahat po ng mga may sakit, may makaramdaman. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya hindi maminamal, buksan natin ang ating dalawang pambungad na talata. Unang Korinto 15, talatang 2 at Pilipos, Kapitulo 2, talatang 12. Amen. Praise the Lord. 1 Corinthians o unang Korinto kabanata 15 talatay 2, ganito pong pagkasabi. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Dito po sa Pilipos, chapter 2, verse 12. Kaya nga mga minamahal, kung paano ang inyong paglaging pagsulod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating some elements to maintain salvation. Ano po, maminamal ang mga bagay nating dapat gawin upang manatili po ang ating mga kaligtasan. Maminamal, tandaan po natin ang kaligtasan po natin. Ito po ay dapat po pinapanatili natin. Ipinagtatrabaho po natin ito. Sapagat sabi ng Biblia, maminamal, si Satanas ay naparito para magnakaw, pumatay at pumuksa. Ibig sabihin, maminamahal, gagawa ng paraan ng kalaban natin upang nakawin pati yung ating kaligtasan. Kaya hindi po tayo maging kampante, maminamahal na tayo po ay ligtas na, tayo po ay nakakilala na sa ating mahal na Panginoon. Mayroon pong posibilidad, maminamahal, na pwedeng maagaw ng kalaban ang ating kaligtasan, lalo na po kung tayo po ay nagpapabaya o tayo po ay nagbabaliwala sa ating mga kaligtasan. Kaya nga, napakalaga, maminamahal, sabi ng Biblia, sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan yung iingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban kung kayo nagsisampalataya na walang kabuluhan. Kung iingatan natin, maminamahal, ang mga salita ng Diyos na napapakinggan po natin, ipinangangaral namin sa inyo, sabi ng Biblia ay sa pamagitan nito ay ligtas tayo. Ibig sabihin, ang pananatili ng ating kaligtasan ay nasa pag-iingat natin ng mga salita ng Diyos na napakikinggan po natin. Sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling, na ating lubusin, na gawin ang ating mga sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Pagkatapos mong malaman na ikaw ay ligtas at pagkatapos mo maminamahal na malaman kung ano ang mga paraan para tayo maligtas, dapat panghawakan po natin ito, sabi ng Biblia, ng buong takot at buong panginginig.
Huwag natin pababayaan na mapabayaan po ito. Ngayon, ano po ang mga paraan, mga minamahal, how to maintain our salvation? Dito po sa Biblia, mga minamahal, tandaan po natin, sabi po ng banal na kasulatan, unang-una, paano natin mapapanatili ang mga kaligtasan natin? Sabi, protect your heart through the certainty of your faith and love. Ha? Protektahan natin ang ating mga puso, mga minamahal, sa pamagitan ng pananatili ng ating pananampalataya at pag-ibig. At ang ating mga kamay ay, sabi rito, mga minamahal, ay asahan po natin ang pag-asa ng kaligtasan na nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, ingatan natin ang ating mga puso, mga minamahal, sa pananampalataya at pag-ibig. Kailangan manatili po ito, mga minamahal, na huwag po maagaw ng kalaban. Dahil sabi po ng unang Tesalonica, mga minamahal, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 3, tala natin ng 6 hanggang 9, sabi po rito, mga minamahal, malapit na po ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, pangawakan po natin ang kaligtasang nasa atin. Basahin po natin itong unang Tesalonica 5, 1 hanggang 3, talo ng 6 hanggang 9. Dito po sa unang Tesalonica, Kabanatay 5, talatay 1 hanggang 3, talon sa 6 hanggang 9. Ganito po ang pagkasabi. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at bahagi ng mga panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na sulatan po pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakalam na ang pagdating ng karawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Sa 3, pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagay darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao at sila hindi makakatanan sa anumang paraan. Sa 6, ganito po ang pagkasabi. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo mga puyat at mga pigil. Sapagkat ang natutulog ay natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Datapwat palibasa yung mga anak tayo ng araw, magpigil tayo at isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang maging turbante ay ang ating pag-asa ng kaligtasan. Sa 9, sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Yan po, maminamalang unang paraan ng sabi ng Biblia, how to maintain our salvation. Dapat, maminamahal, ay manatili na maprotektahan natin. Maminamahal ang sabi rito, ang kaligtasan, ang pananampalataya at pag-ibig. Sabi po ng banal na kasulatan, tandaan po natin, ang pagparito ng ating mahal na Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Sabi ng nabasa po natin, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng tao kapayapaan, katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila hindi makatatanan sa anumang paraan. Tandaan po natin, maminamahal, darating ang ating malapang noon sa panahon ng kapayapaan at katiwasayan. Hindi yung katulad ng inaasahan natin, may gera sa Iran, may gera sa Israel, may gera sa China, may gera sa Amerika o sa iba't ibang panig ng mundo, may mga digmaan, may mga tinatawag po na lindol. Hindi ganoon, maminamahal. Pag pumayapa na, sabi ng Biblia, kapayapaan, katiwasayan. Pag naging payapa na, pag naging tiwasay na, gaya nga, sabi na nga kung idadagdag natin ng Lucas Kapitulo 17, katulad ng kaaraw ni Noah. Sabi rito, maminamahal sa 17:32 hanggang 37, sabi, ang pagbabalik ng ating malapang katulad ng panahon ni Noah, katulad ng panahon, maminamahal ni Lot, ang mga tao po'y payapa, ang mga tao po'y tiwasay. Sabi nga rito, kapayapaan, katiwasayan. Kung magkagayoy darating sa kanilang biglang pagkawasak, gaya ng pagdaramdam ng panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila hindi makatatanan sa anumang paraan. Pag pumayapa na, pag natapos na yung mga kaguluhan, pag natapos na maminamal yung mga digmaan na yan, at payapa na ang mundo, diyan tayo matakot. Diyan tayo lalong maganda, maminamahal, sapagkat
Sabi rito, kapayapaan at katiwasayan kung magkagayoy darating ang biglang pagkawasak. Then sudden destruction. Yun ang gusto ng kalaban natin, maminamang kalaban ng Diyos. Na ang tao po i-relax, ang mga tao po hindi nag-iingat ng kaligtasan. Sabi rito, maminamal, kung mababasa niyo po ang Lucas, basahin na 17, maminamal yung talatang binanggit ko, 32 hanggang 37. Makikita niyo, ang pagbabalik ng mga Panginoon ay katulad po ng panahon ni Noah, panahon ni Lot, maminamal, payapa at tiwasay. Ang mga tao ay nagtatayo ng bahay, ang mga tao ay nagsisipag-asawa, ang mga tao po, maminamal, ay nagnenegosyo. Ibig sabihin, payapa po, tiwasay. Sabi, kapayapaan, katiwasayan. Kung magkagayoy, darating sa kanila ng biglang pagkawasak. Pagpayapa na, pag wala ng mga lindol na yan, wala na yung mga digmaan na yan, payapa na ang mundo, diyan tayo lalong matakot, minamahal. Kasi anytime, diyan babalik ang ating mahal ang Panginoon, yung payapa at tiwasay, sabi ng banal na kasulatan. Kaya libasahin po natin dito sa Lucas 17, 32 hanggang 37. Idagdag natin. Dito po sa Lucas chapter 17 verse 32 up to 37. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Sino man nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapot ang sino man mawalan ng kanyang buhay ay maingatan niyaon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon, dalawang lalaki ang isa sa isang higaan. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. At pagkasagot nila at sinabi sa kanya, "Saan, Panginoon?" At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon naman nagkakatipon ang mga uwak. Itaas natin sa 26. Dito sa 26, Talatang 26. 26. At kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Tuloy. Sa 27, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang pagbunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Datapat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng asopre at nilipol silang lahat. 30. Gayon din naman mangyayari sa araw ng mga anak ng tao ay mahayag. Amen. Yan po, maminamalan sinasabi ng banal na kasulatan. Nung panahon, sa panahon, maminamahal na, sabi nga, kapayapaan, katiwasayan. Ang mga tao, maminamahal, katulad po ng panahon ni Noah, ang sabi, ang mga tao po ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nagbibili, nagtatanim, nagtatayo ng bahay, payapa, maminamahal. Sabihin, back to normal. Back to normal, maminamahal. Wala nang digmaan, wala nang kalamidad, maminamal, payapa po. Sabi, kapayapaan, magkatiwasayan, biglang darating ang tinatawag na biglang pagkawasak. Yan po, mga minamal. Ibig sabihin, darating po yung tinatawag na Antichrist. Maghahasik siya, maminamahal, ng hidwa ang pananampalataya at yung mga hindi mananampalataya, maminamahal, pupugutan niya ng ulo. Ngunit lahat ng maniniwala sa kanya ay tatatakan niya ng 666. Yan po, maminamahal. Kaya nga, dapat lagi po nating alalahanin, maminamahal, sabi po rito sa 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 5, sabi ng Biblia, ituon natin yung ating mga puso sa pag-ibig sa Diyos at hintayin natin na may pagtitiis ang pagparito ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin itong talatang ito, kindly. Dito po sa 2 Tesalonica, talatay 3, talatay 5, ganito po ang pagkasabi. At patnubayan na walang Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Amen. Sa English, maminamal, and the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Ang ating mga puso, maminamal, ay manatili sa pag-ibig sa Diyos. Kailangan wag manghina, wag manlamig ang ating pag-ibig sa Diyos at tayo po ay matyaga, maminamal, na maghintay sa may pagtitiis sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Sabi nga ng Biblia, looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and Savior, Jesus Christ. Hintayin nating mapalad na pag-asa ang pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan po ang unang paraan, maminamal, paano natin mapapanatili ang ating makaligtasan. Pangalawa, sabi po rito, maminamahal, para tayo po'y maging ganda sa pagbabalik ng mahal Panginoon, sabi, respect with love our spiritual leader, our minister, our fellow believers. Kailangan magkaroon po tayo, mga minamahal, ang tinatawag ko na pag-ibig, pagmamalasakit, maminamal, pagmamahal sa mga kapatiran natin, sa mga nangunguna sa atin, mga manggagawa, sa mga nangangaral sa atin ng salita ng Diyos. Sabi, but by love serve one another. Sa mga mananampalataya, sabi ng Biblia, sa pamagitan nga ng pag-ibig ay mangaglingkuran tayo sa isa't isa. Yan po, maminamal, ang mga paraan upang manatili po sa atin yung ating makaligtasan. Basahin natin ang unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 13. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 up to 13. Dahil dito kayo magpangaralan at magpatibayan sa isa't isa sa inyo na gaya ng inyong ginagawa. Datapat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Ibig sabihin namin na malbahagi ng ating paghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal, ay magmahal sa ating pong mga spiritual leaders. At sabi our fellow believers, our minister, sa ating mga manggagawa ng Diyos, mga minamahal, na nangangaral sa atin ang banal na salita ng Diyos. Sabi, maminamahal, na tayo po ay magbigay ng respeto, magbigay ng pagmamahal sa mga namiminuno sa atin. Sabi, pinagmamanik ko sa inyo na kilalanin ng mga nagpapagal sa inyo, mga namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Sabi, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Yan po yung kasama. Kasama po sa paghahanda, maminamahal. Sabi nga ng Galatia, Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 14, but by love, serve one another. Kasi kapag tayo po ay mayroon tinatawag na malasakitan sa isa't isa, pagmamahal sa isa't isa, maminamahal, lalo po tayong titibay sa ating kaligtasan. Kasi nagkakapanalanginan tayo sa isa't isa. Nagkakaroon tayo ng kalakasan sa isa't isa. Yung lakas natin na ibibigay natin sa iba at yung lakas ng iba na ibibigay sa atin. Nadadagdagan yung ating lakas. Sabi nga, 2 is better than 1. Eh, how much more kung mas marami pa po tayo. Yan po ang ibig sabihin ng nakasulat po rito sa Galatia 5, talatang 13 hanggang 14, but by love serve one another. Basahin po natin yung talata. Dito po sa Galatia, Kabanatay 5, talatay 13 hanggang 14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadailanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Sa 14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa matuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Yan po, maminamahal, ang pinakakalakasan natin bilang mga mananampalataya. Sabi rito, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran tayo. Sa pamagitan ng pag-ibig, maglingkuran tayo, maminamahal. Sabi ng Biblia, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Napakakapal ng Biblia, maminamahal, pero ang buong kabuuan na ito, sabi ng Biblia, ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang buong kautusan ay nasunod mo na kapag maminamahal na naisakatuparan po natin ang dakilang utos ng mahal na Panginoon na sabi, iibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan po ang mga paraan upang maging handa po tayo. At pangatlo, sabi, warn a disciplined believer. Mga minamahal, kasama sa pagmamahal natin bilang mga magkakapatid, ang sabi, paalalanan natin ang mga kapwa natin mananampalataya na
hindi po lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yung may mga pagkakamali, may mga pagkukulang po sila. Sabi rito sa Efesos 5:11, sabi nga, sabi sa Psalms, Proverbs 27 verse 5, sabi diyan, open rebuke is better than to secret love. Paalalanan natin, sabi, ang lahayag na pagsaway, ito po yung pagpapakita ng lihim na pag-ibig. Open rebuke is better than secret love. Sabi po rito. Basahin natin ng Efesos 5:11, tsaka Proverbs 27 verse 5. Dito po sa Efeso chapter 5 verse 11. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Amen. Dito po sa Kawikaan, Kabanata 27, Talatay 5, maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Amen. Open rebuke is better than to secret love. At sabi, wag tayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangang gawa ng kadiliman, kundi bagkus ito'y inyong sawatain. Maminamahal, bilang mga mananampalataya, dapat handa po tayong magpasaway. Handa po tayong tumanggap ng kamalian kasi nga, sabi nga ng Biblia, we are going to perfection. Hindi pa po tayo perfecto, maminamahal. Kaya nga, yung mga tumatanggap ng kamalian, yung tumatanggap ng pagsaway, yan po, maminamahal, ay mga mananampalataya na handang umakit sa langit. Pero yung mga Kristiyanong hindi mo masaway, kapag sila po'y sinaway mo, natitisod, sila po ay, pag sinaway mo, maminamal nagdaramdam, hindi na dumadalo, yan po, maminamal ang mga Kristiyanong imposible makarating sa langit. Kasi sabi ng Biblia, let us go on unto perfection. Open rebuke is better than to secret love. Sabi ng Proverbs 27 verse 5. Ang pag-ibig, maminamahal, sabi rito, ang hayag na pagsaway ay higit pa sa lihim na pag-ibig. Kaya kung mababasa nyo rin po dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 20 and 21, bahagi ng ating pagmamahal sa ating kapatiran, sabi rito, paalalanan natin sila, yung mga nagkakasala, yung mga nagkukulang, yung mga minsan lang dumalo, yung mga Kristiyano na bumabalik sa bisyo, yung mga mananampalataya na pinababayaan ng kanilang kaligtasan, bahagi po ng ating pong pagmamahal. Sabi, warn the undisciplined believer. Paalalanan natin ang mga hindi pa po nagpapahalaga sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Basahin natin itong 1 Timothy 5:20 hanggang 21 at mamaya 2 Timothy chapter 2 verse 25 and 26. Basahin po natin. Dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 20 up to 21. Sila na mga nagkakasala ay palalahanan mo sa harapan ng lahat upang ibang na may mga takot. Pinagbili ng kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi na huwag mong gagawin ang anumang paggayo. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kabanata 2, Talatay 25 at 26. Nasa waying may kaamuan ng mga nagsisalangsang. Baka sakaling sila'y pagkaluban ng Diyos ng pagsisisi sa ikakalam ng katotohanan. Sa 26, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumiyag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Amen. Yun po, maminamalang utos ng ating mahal na Panginoon. Bilang mga mananampalataya, dapat magkaroon po tayo ng concern. Magkaroon po tayo ng pagmamalasakit. Sabi sa wayin na may kaamuan. May kaamuan, hindi po yung ikukundem na natin sila. Sabi, sa wayin na may kaamuan ang mga nagsisisalansang. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. At ang sabi, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumiyag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Kasi kung hindi natin sila sasawayin, hindi nila malalaman na mali sila. At ang masama, kung aayunan natin sila, meron tinatawag na partaker of sin. Kaya nga ito po si Cain, maminamal, bakit siya kinondem ng Diyos? Sapagat imbis na maminamal na siya ang maging tagapangalaga ng kanyang kapatid, pinatay niya ang kanyang kapatid. Pinatay niya si Abel. Ganon din, maminamahal. Kapag hindi po natin pinaalalanan ng ating mga kapatid na nagkukulang, mga nagkakasala, para rin tayong si Cain na pinapatay natin yung ating kapatid kasi hindi natin sila pinaalalanan. Parang tayo rin po ang pumatay sa kapatid natin. Alam nating meron siyang mali, meron siyang pagkukulang,
Meron siyang mga dapat pagsisiyan, pero inaayunan natin para tayong si Cain na pinabayaan lang natin mapahamak. Ito pong si Abel. Parang ikaw pa ang pumatay kay Abel, katulad ni Cain. Sabi ng Biblia, we are a brothers and sisters keeper. Tayo po ay mga tagapagbantay ng ating mga kapatid. Sabi ng Genesis chapter 4 verse 9, we are a brothers and sisters keeper. At pangatlo, sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, be joyful, prayerful, and take thankfulness. Tayo po'y maging mapanalanganin, tayo po mga minamahal ay maging mapanalanginan, tayo po'y lagi mapagpasalamat, at higit sa lahat, maglingkod tayo na may kagalakan sa ating mahal na Panginoon. Yan po ay bahagi ng paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Be joyful, prayerful, and thankfulness. Maging mapagpasalamat po tayo, bahagi yan ng ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin, unang Tesalonica 5:16 hanggang 18. Mamaya mababasa rin po natin ang Pilipos 4:4 hanggang 6. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 up to 18. Magalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Pilipos, Kabanatay 4, talatay 4 hanggang 6. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang inyong kaininan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Sa 6, huwag kayong mga balisa sa anong bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Maminamalita pong talatang ibinigay ko sa inyo, unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 18, at Pilipos, Kapitulo 4, talatang 4 hanggang 6. Iisa lang po ang kahulugan. Iisa po ang mensaheng inihatid sa atin. Nang sabi ng Biblia, magalak tayong palagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang inyong kaininan ng lahat ng tao sapagkat ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin at daing ay magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon at ipakilala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamagitan ng panalangin at daing. Iisa lang ang mensahe ng unang Tesalonica 4:16 o 5 talatang 16 hanggang 18 at Pilipos 4:4 hanggang 6. Be joyful, prayerful, and thankfulness. Sapagkat kung hindi tayo maglilingkod sa mahal na Panginoon, sabi rito sa Deuteronomy chapter 28, verse 45 hanggang 47, mababasa nyo po, sapagkat hindi ka naglingkod na may kagalakan sa mahal na Panginoon, hindi ka naglingkod na may mapasalamatin. Sabi ng Biblia, maminamahal, hahabulin ka lahat ng salot na nakasulat dito sa Bible. Lahat na nakasulat dito, hahabulin ka. Kailangan may pagsubok, kung may kahirapan, tayo po'y nasa kapigatian. Sabi ng Biblia, mabahagi ng paglilingkod natin sa Diyos yung be joyful, prayerful, and thankfulness. Maging mapagpasalamat tayo, maging mapanalangin tayo, at higit sa lahat, tayo po, maminamahal, ay maglingkod sa Diyos na may kagalakan. Sabi rito, buksan natin dito may 28, verse 45 up to 47. Dito po sa Deuteronomy chapter 28 verse 45 to 47. At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang sa magiba ka, sapagkat hindi mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang inuutos sa iyo. At ang mga yaoy magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Amen. Yan po, maminamahalan sabi ng Banal na Kasulatan. Bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos na maging tayo po'y maging mapasalamatin, tayo po'y maglingkod na may kagalakan at higit sa lahat, mga minamahal, lagi po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang kauli-ulian, ang sabi po rito, be on fire, be careful, and be faithful. Tayo po ay laging maninga sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at tayo po'y magsipag-ingat sa mga gawa ng kalaban, maminamahal, sa lahat ng mga tukso na ginagawa ng kalaban at higit sa lahat,
Sabi, be faithful, maging tapat tayo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin unang Tesalonica 5, 19, italo ng 22 hanggang 23. Dito po sa unang Tesalonica 5, talata 19, talon sa 22 at 23. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Layuan ninyo ang anyo ng masama. Sa 23, at pakabanilin kayong lubos ng Diyos din naman ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Yan po, maminamahal, ang ibig sabihin ng be on fire. Ha? Ang sabi, huwag niyong patayin ang ningas ng Espiritu. Be on fire. Lagi po tayong mapuspos ng banal na Espiritu. Lagi tayong dumalo. Maminamahal, huwag natin pababayaan ang ating mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos. At ang sabi, be careful. Layuan natin bawat anyo ng masama. Pag alam po natin ito po'y makasasama ng ating mga pananampalataya, iwasan po natin. At higit sa lahat, sabi, be faithful. Maging tapat tayo sa ating malapan noon sa kabanalan, sa pagdalo, sa pagbibigay, sa lahat ng uri ng pamumuhay. Sabi, pakabanilin kayong lubos ng Diyos, ng kapayapaan at ng inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay maingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng mahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ang pinagtatagubilin sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon habang tayo po, mga minamahal, ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sabi dito sa uling talata, James 5 verse 8, maminamahal, magtiis tayo, pagtibayin natin ang kanyang mga salita sa ating mga puso, sapagkat malapit na pong bumalik ang ating mahal na Panginoon. Uling talata, James 5:8. Dito po sa James chapter 5 verse 8, magtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Amen. Yan po, maminamahal. Magtiis tayo, pagtibayin natin sa ating mga puso, maminamahal, ang mga salita ng ating dakilang Diyos, sapagkat ang ating mahal na Panginoon ay malapit na. Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, mga minamahal, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga mananampalataya, pangawakan nating matibay ang pananampalatayang nasa atin. Mga minamahal, tayo po ay malapit ng kunin ang ating dakilang Diyos. Habang napapakinggan po natin